Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Shooting kami sa isang lugar, sa probinsya. Nakita niya eskwelahan, di maganda. Pagagawa niya yun. Oo. Pagagawa niya yun ay walang nakakaalam. Nakilala ng Rai TV ang character actor at isa sa pinakamalapit na kaibigan ni FPJ na si Eddie Tuason. Sa video na ito mga dre ay tunghaya ng aming panayam sa kanya at sigurado ako na mas lalo pa kayong bibilib kay The King pagkatapos niyong marinig ang kanyang mga kwento na hindi alam ng publiko. Ngunit bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko ang inyong suporta. Inaanyayahan po namin kayong pinutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Merry Christmas, Happy New Year. Ako si Eddie Tuason. Madalas na lumabas na kontrabida, minsan kakampi ng bida. Pero ako nag-umpisa ako kay FPJ since 1974. Alupiang Dagat. First movie niyo po? First movie ko sa kanya. Paano kayo nag-start sa Movie. Inuman kami sa eskolta. Eskolta dati, di ba? Tambayan ng mga artista yan. Kaya namin ito yung director ni Fernando po. Yung Armando Herrera. Director. 1974 yan. So, nakita niya ako. Niya, gusto mo bang mag-artista? Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit hindi? Kami na iba. Sabi niya, mayroon akong gagawin pelikula. Unang ginawa niya, si Tony Ferrer, saka Saldi Shona, Lotus Key, nakalimutan kong title. Ayun. Sinama niya ako roon. Ako sa mga sundalo doon. Okay, enjoy ako, nag-enjoy ako. Sabi niya, papakilala kita kay Fernando po. Tama, sorry. Ikat yun, tigahanga nga ako niya. Sabi ko, direct, tigahanga ako niya. Sige, direct, isang malaking karangalan ko pag napakilala mo. O sige, magkita tayo ng gantong oras, gantong lugar. So, madaling salita, nagkita kami. Sinama niya ako sa Green Hills. Sa bahay niya na, sa Lincoln. bahay nila mismo? Oo, bahay mismo. Kasi, director niya talaga yun Armando Herrera. O di, nung nandun ako, kasama niya ako, pasok kami sa bahay. May hagdanan na ganyan, sala, hagdanan na ganyan, katapat. Biglang bumababa. Nakashoot, naka-t-shirt na round neck lang na plain. Fernando po. Hanga ako, ganda lalaki. Sabi ko, ganda lalaki. Yun lang, simple-simple damit. Bumaba. Punta sala, sabi ni Direk, siya nga pala, kaibigan ko, si Eddie Tuason. It's meeting you. Upo ka. Okay. Sana lalabas ako. Sabi ko, excuse kasi mag-uusap sila. Mag-uusap sila. No, sabi niya. Diyan ka lang. Pinig ka lang. Ayun, pinag-usapan na yung pinikulang Alupiang Dagat. Si Europesa nga ang leading lady. Oo. Ikwento nga sila kung ano gagawin. May mga karakter. Tayo. Nagpapanap siya ng isang malaking katawan na gusto niyang makasuntukan. Gusto niya sa YMCA. Yun si Max Laurel. First time din ni Max Laurel yun. Kasi nagpahanap na si Rami ng malaki. Pumunta kayo sa YMCA, sabi doon sa akin niya. Para gusto ko makapait yung malaki. Laki. Nagbabarbel sa YMCA. Si Zuma yan sabi sabi ni Direk, sasama ko itong kaibigan ko. Gusto ba mag-artista niya? Sige. Doon natin lagay sa mga fisherman. So kami mga fisherman kami. Kasama namin si Fernando po. Sa isang island kami mga fisherman na ginulo ng mga pirata. Sina si Paquito, Max Laurel, Elizabeth Oropesa. Yun ang unang pelikula ko. Yung ko namin Chirani. Ako na nga. Mag-dating. Simple ang mukha, nakatawa. Hi, yun niya. Sabi nga nito, sama ko itong kaibigan ko sa Alupiang Dagat. Sige. Hindi, sabi niya. Sige, bigay mo yung address na. Direct sa Legman. Kasi nung araw, pagka kasama ka sa shooting, pinupunta ka talaga ng Legman sa bahay mo. Pipirmahin ka sa Cosmic. Hindi ka mukha ngayon. Nauso ng mga tatawa ka ng lalaki. Pupunta ka sa bahay at saka kailangan ng firma mo para may pakita na
dinalang ka talaga ng call sleep. Pagkatapos no, di yung shooting na ako, lupi ang dagat. Surpresa. Tapos, si Rani, nag-iinuman sila. Siyempre, sila Pakito, sila masaya sila pagkatapos ng shooting. Eh ako, siyempre, nahiya ako, sa dulo lang ako, malayo. Nakita ako ni Rani, kinakawin ko, dito ka. Dito ka. Dito, sabi ko. Sabi, tika saan ka ba? Tanong ako. Sabi ko, Malabon. Sabi niya, paborito ko doon, patis. Sabi niya, kaya ako, nabansagan sa movie, hindi patis. Kasi I'm from Malabon. At si Rani nagbinyag sa akin ng gano'n. Patis kaya lang. Sa movie, si patis. Ako yun. Gano'n, Doon pala nag-umpisa yun? doon nag-umpisa sa Lumpiada. Si Rani nagkuhan sa akin noon, nagbinyag. Kasi sa FPJ, lahat sila, binyagan, may kanya-kanyang tawag, Si Pakito, si Bulik, Si Berting Labra. si Bertin Labra. Kasi nung at that time, nung naka-FPJ, si Bertin Labra nakakulong pa. Hindi noon. Hanggang sa nung lumabas, doon ko siya na-meet sa bahay ni Rani sa Antipolo. Nagkainuman doon, bagong labas siya, nakalabas siya sa kulo. Yun, doon ko na-meet yun. Pero sinapakita, doon ko na-meet yun sa lupi ng dagat. Lahat sila nandun. Lahat ng FPJ na goods. Lahat nandun. Na-meet ko sila lahat doon. After na, nagtuloy-tuloy na. After that, tuloy-tuloy na. Tatak na alipin. Lihim ng Guadalupe. Maestro. Sunod-sunod na yun. Kasama na ako doon. Maestro, pinaturuan ako ni Rani ng espadahan. Kami ni Chachilayan, saka si Romy Diaz. Nag-aral kami ng fencing. Isang buwan siguro kami nag-aral kay Mario Escudero. Mario Escudero. Kaya natuto ako mag-fencing. Sa nakita ako ni Lito, kinuha ako ni Lito sa kanyang pelikula, si Gumarte. Dating kami. Nakita ako ni Big Soto, yung Tres Musketeros. Sinama rin ako dahil sa espadahan. Ako hindi. Talagang rekta na. Rekta na ako kagad. Napakaswerte ko. Andun po kagad ako. Hanggang sa namit ko yung mga groups na sila Pakito, Lito Anturit, Victor Bravo. Lahat yun, namit ko na. Hanggang sa sunod na. Natuwa na sa akin. Kasi natuwa sa akin si Rani. Gusto niya. Andun ako sa tabi niya. Kausap. Ganon si Rani pagka nagsushooting kami at wala siyang ginagawa. Kikwentuhan kami, gano'n, habang naghihintay ng setting. Yun ang training ko lang yun, tinuruan ako ng espadahan ni Rani. Yun. Talagang 1 month ako nag-aral ng fencing. Pwede ba kayo mag-share ng kaunting kwento, sir? Musta siya bilang kaibigan naman? Napakabait. Si Rani, ang bumilib ako sa kanya, hindi siya namimili ng tao. Mayaman, mahirap, pantay ang tingin niya. Miski boy ka lang, miski basta nakusunod ka niya, nagtrabaho sa kanya, paro lang tingin niya, sa mayaman, saka mahirap, parehan yun. Hindi siya, si Rani walang kayabang-yabang, walang kaere-ere. Napakabait na ito. Sayang nga, hindi naging presidente. Nangumpanya kami dyan, tumakbo. Bakit ka? Sabi ko, napakabait na tao. Wala talagang hindi siguro ukol talaga. Pero napakabait na tao. Kami pagka inuman, yung iba hindi na kaya. Kasi minsan, 2 araw kami umiinom yan. Ang gagawin niya, pagka naiwan ka, kayo naiwan, abutan niya ng pera yun. Pag uwi mo, di kaluwaan. Miski 2 araw ka lang kayo. Maghihintay ka, pero pag uwi mo, meron kang 10,000, 5,000. Naka-cheque pa yun, di ba? Pag wala siyang cheque, cash talaga. Pag mayroon siya cash. Ganun siya. Sila hindi siya madamot sa pera. Ang pera sa kanya, wala. Ang dami namin tinulungan na hindi pinapublic. Wari, nag-shooting kami sa isang lugar. Sa probinsya. Nakita niya, eskwelahan, hindi maganda. Pagagawa niya yun. Pagagawa niya yun ay walang nakakaalam. May sarili siyang karpintero. Karpintero na gumagawa. Si Lando kung tawagin. Ngayon, yun ang nangangasiwa ng bahay niya.
Yun ang papupuntahin niya ron. May mga tao, gagawin yun. Hindi alam ng tao yan, sir. Hindi alam. Wala siyang yabang nga eh. Hindi niya pinagsasabi yung ginagawa niya. Hindi. Minsan nga, gabi, madaling araw, uwi kami galing sa shooting eh. Ang dala namin, Cadillac niya, kulay puti. Sakay ako ngayon. May dalawang matanda. Naghahanap buhay pa, naglalakad, may bit na ano. Aba, pinaparahan niya yun. Sinasakay niya. Saan siyo, atin niya. Oo, napapaganon ako. Sa ibang klase ito, sabi ko. Isa pa, yung nagkaroon ng baha dito sa may malapit sa studio namin, sa studio ng FPJ, harap ng Siena College. Frisco. Nagbaha doon. Alam mo bang, nandun kami sa studio, nagkaroon ng baha nga. Lakas na ulan, hindi ko alam kung anong pangalan ng bagyo na yan. Mga 1976 siguro, 75. Yung bagyo na yan. Aba, lumusong kami ni Rani doon sa may Blooming Tree. Nabaha. Aba, lumusong si Rani doon. Tapos may dala kaming mga tali. Nagligtas kami ng mga bahay-bahay doon. Oh, yan. Rescue ba yan? Oh, nag-rescue kami. Sabi ko nga. Kasama niyo sa sir? Siya mismo. Sabi ko, hindi na tawa. Ang tubig hanggang dito. Oh. Lumulusok kami. Pero may kasagsagan ng may dala kami tali. Madaling araw. May pinasok kami bahay. Yung bata nasa parador eh. Yung mag-ina, nag-iiyakan na. Di malako anong gagawin. Yun, niligtas namin yun. Nilabas namin yun. Dinala namin sa studio. PJ, sa harap na siya nakali. Nabiyak na ba to? Yun doon, nagpaluto si Rani ng mga kape, pabili ng mga pandesal. Doon namin ni-rescue yung mga, sabi ko, ibang klase. Pero hindi na balita yun. Hindi mga kwentong hindi alam ng wala, hindi nag-publicity si Rani. Sir, kasi sabi ko, pwede siyang madisgrasya doon. hindi niya nainisip yun. Sikat siya. Basta diba? naisip niya. Pwede siya makuryente kami doon. Basta gusto niya tumulong. Gusto niya. Tali-tali kami. May tali kami. Para di ka. Ang tao pala yun. Ibang-iba. Sa lahat ng nakilala ko, tao mayaman na mga sikat na tao, mga taong gobyerno, mga gobernador. Iba ang puso niya. Ito sir, sa palagay nyo, may factor kaya yung pagkawala ni FPJ, kaya nag-fake yung movies? Tignan mo. Oo, isa. Kasi kung si Rani naging presidente, mawawala yung mga Korean movie dito. Ayaw niya yun. Kasi bakit sila pinasisikat sa sariling bayan natin? Hindi dapat mag-produce na lang tayo mag-produce para maghanap tayo ng mga artista natin Pilipino na mga sisikatin. Bakit ang pinasisikat natin tiga ibang bansa? Dati, mayroon pang Marimar, di ba? Mayroon pang di ba? Mexico, Kaya sabi, kung si Rani Sinuerte, hindi pwede. Panahon ni Marcos, di naman pumasok yung mga yun. Di ba? Totoo lang. Si Marcos, si Imelda kasi, mahal ni Imelda ang movie natin. Di ba? Kaya nagtaya siya ng cultural center dyan, mga film movie, gano'n, di ba? Kaya ginawa niya. Pero ngayon, nakita mo, ang sumisikat na artista sa atin dyan, mga Koreano, sipin. Pero kung buhay sa Rani, hindi mangyayari. Ang na-miss ko talaga memory sa pelikula, yung panahon namin ni na Fernando. Yung masaya kami, magpe-first day shooting kami, magpapabili ng lechon yan. Hindi lang para sa amin, yung mga artista. Hindi, pati sa mga crew. Yung crew, may isang lechon din yan. Yung mga extra, may isang lechon din. Ganun siya. Yun ang nami-miss ko ngayon sa mga production. First day shooting, tapos last day shooting, may pagkain uli, good time uli, gano'n. Yun ang mga alaala sa movie na hindi ko nakita sa iba. Meron mga konti lang kay Lito Lapid, hindi meron. Kay Bong Revilla, pero yung iba, wala. Ibang klase talaga. Kasi lahat ng artista niya, yun din. Mga Oo nga, sir.
Kasi pilatong siya. Magkukuha man kami, leading lady bago. Tapos kukuha kami ng isang kontrabida na sasama sa amin. Pero lahat kami rin. Kaya nga nabasa ko yung FPG. Parang ano lang kami. Sina Tele yung nasama na namin yan sa mga, sila kasi yung mga thunder mga araw. Yun. Paborito ni Rani yun, mga thunder. Ilang taon na po ba kayo ngayon, sir? Aba, sa ngayon 72 na ako. Yeah. Di ba 1974, sabi ko nga, 1974, nung magkasama kami ni Rani. Nung mamatay si Rani, 2004. Sikreto niyo, sir, healthy pa tayo. Wala. Clean living. Clean living lang. Basta wala kang kaaway, clean living lang. Di ka maramo. Kung meron, mamigay ka. Kung wala, wala tayong magagawa. Kung nagtrabaho, di okay lang. Huwag ka masyadong mag-i-stress sa sarili mo, di ba? Okay lang ang buhay. Ganyan lang talaga ang buhay. Kanya-kanya tayo rito. So, filmi ka lang masaya, clean living. Wala kang sinagasahan, wala kang inape. Yun lang. Nakakatulog ka ng mahimbing. Diba? Kasi wala kang wala kang inatraso, wala kang dalang mabigat sa dibdib mo. Kaya, malinis ang masaya ka, filmi. Sir, sino po mga kasama niyo yung katambay dito? Yun nga, si Roy Bison. Yun nga, namatay na yung dalawa, Danny Labra, si Balisong, saka si Roldan Aquino, magaling na artista din yun. Ako nagpakilala kay Rani doon. Kasi naganap si Rani. Sabi niya, nawala na si Rodolfo Boy Garcia, di ba? Sabi niya, kailangan ko ng isang kontrabida na mayabang umarte, gano'n. Sabi ko, si Fernando Boy, Rani talagang tunay na pangalan niya. Sabi ko, Ran, meron akong kilala. Si Roldan Aquino, hindi mo pa nakakasama sa pelikula. Oo nga pala, sabi niya. Kinuha niya si Roldan Aquino, ang kasama nun asawa ni Snooki. Yung nagpapaikot ng perang gano'n na magdudro sila ni Namon Andro. Dito nga kami nakikita-kita. Mabait din yun. Mabait din. Malaki boses. Ang dami kong alam kay Fernando. Kung kasama. Ang bait talaga. At tatawag sa iyo, mag-iinuman lang kami. Punta kami Maribeles. Walang shooting. Giiwan ng pera para sa pamilya mo. Lahat kami, si Victor Bravo, si Vic Barrio. Ano pala siya talaga kalakas kumita nun? Oo. Hindi, no? Kasi nilalabas niya. ang pinikula namin noong araw, kung pilahan, talagang sobra. Sabi ko nga ngayon sa mga bagong artista, kayo, napapanood kayo libre. Kami noong araw, para mapanood nyo kami, magbabayad kayo, pipila kayo. Ibang-iba nun. Ibang-iba nun. Ngayon, napapanood kayo libre kasi sa TV na lang kayo diba? Kami, magbabayad ka. Para mo mapanood. Grabe ngayon pilahan pa. Lalo pag Fernando po. Diba? Nagaya na lang yan, sina Philip, sina The Boy. Pero, ito naman, lahat yan nakasama ko sa movie. Pera lang si Dolphy. Lahat ng nag-action star, nakasama. Ultimo si Dante Barona hanggang sa yung si Ramon Revilla Sr. Nakasama ko yun. May pelikula kami nun. Sierra Madre. Tapos yung Kapitan Toothpick. Si Senior yun yung gumagaya ng karate kay Bruce Lee. Yun. Nag-produce pa nung araw yun nag-artista pa. Sila producer nung araw. Si Dante Barona, producer din yun nung araw. Ari ng stand, ginawa namin yun. Doon kami sa San Juanico Bridge. Kasama ako doon. Kami naroon. Para sa mga mahanga sa action movie, akin, maraming salamat sa inyo at hindi nyo pa kami nakakalimutan. Tagal, di ba? Kasi sa totoo lang, talagang maraming, puro action na halos ang pelikula noong araw, 70s, 80s, hanggang 90s. Ang dami naging bagong bida, naging Edo Musano, nagbida, si Roy Wilson, nagbida,
Si Raymac Santiago, nabibida. Dahil puro action niya noong araw eh. Ngayon, nawala na action, kaya sabik na yan mga yan. Kaya namin miss kami na mga yan. Sana, tangkiligin niyo itong Rai TV. Maganda ho ito at marami kayong makikilalang mga character actor na pupunta na magpapakilala sa inyo. Sa istasyon na to, huwag niyo kakalimutan, Rai TV. Hindi ko may pagkakailang totoo ang kanyang tinura na hinahanap-hanap natin ang mga klasikong pelikula noon na naging bahagi ng ating kabataan. Maraming salamat ka Eddie sa mga iniwan ninyong legasiya sa pamamagitan ng pelikula na hanggang ngayon ay aming pinabalik-balikan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.